May nadiskubre ang COMELEC na bago umanong kalakaran para makapagparami ng mga botante sa ilang lugar. At ginagamit umano rito ang barangay certificate. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Level up na flying voters. Ganyan tinawag ng COMELEC ang kinababahala nilang bago umanong galawan kaugnay sa election 2025. Parang ginawa po natin na flying voters upgraded. Ang nangyari, upgraded because kinover sa pamamagitan ng isang lehitimong dokumento. Ang lehitimong dokumentong tinutukoy ay ang barangay certificate na nagpapatunay na ang isang residente ay nakatira sa isang lugar. Marami raw kasi sa mga nagparehistro ay mga transferee o mga botanteng nagpalipat sa ibang lugar gamit ang barangay certificate. Paano ko ang ginagawang strategy ngayon ng mga politiko ay naghihiraman ng mga botante. O total, wala akong kalaban dito. O di pahiram ko muna sa mga, siguro mga 2,000, pahiram ko muna sa malaking tulong. Pag kailangan ko na, balik mo na lang. For example, in one place, halos 34,000 ang in-increase. Hindi po usual yun, that's unusual. Pag ganun kalalaki ang increase, that's enough to elect a mayor. That's even enough to elect a congressman. Iniimbestigahan na raw ng COMELEC ang ilang lugar matapos makatanggap ng mga ulat ng paglobo ng bilang ng botante. Nitong Miyerkules, naghain ng disqualification case ang komisyon laban sa isang barangay chairman sa Cagayan de Oro City dahil sa anilay mapanlinlang umanong pag-i-issue ng barangay certificate pati sa mga hindi naman residente ng nasasakupan niyang barangay para makapagparehistro sila bilang mga botante ng nasabing barangay. Pinabulaanan ng barangay chairman ang mga alegasyon. Sabi niya sa GMA News Online, hindi raw siya gumamit ng mapanlinlang ng pamamaraan para hikayatin o puwersahin ng mga residente na magparehistro para makaboto. Ang pagdami raw ng mga botante sa kanilang barangay ay tugon lamang ng publiko sa panawagan ng COMELEC at iba pang ahensya na makibahagi sa eleksyon. Kamakailan lang, inireklamo ng isang senador ang umunay paglobo rin ng bilang ng botante sa San Juan City. Tinitingnan na raw ito ng COMELEC. Magsasagawa rin daw sila ng preliminary investigation at patatawag ang mga punong barangay. Pwede raw silang maharap sa kasong kriminal. Makikipag-ugnayan din ang komisyon sa Department of Interior and Local Government para naman sa posibleng kasong administratibo. Sagot ni DILG Secretary John Vic Remulla, pwede nilang imbestigahan ang bagay na ito. Sa pamamagitan ng Automated Fingerprint Identification System, may na-monitor din daw ang COMELEC na may doble o higit pang bilang ng registration. Kahit may nakita na ganun kadami, tatanggalin po doon ay kalahati. Yung pinaka-oldest registration po nila ang matitira sapagkat ang karapatang bumoto ay ginagaran siya mismo ng saligang batas at ang COMELEC ay walang kapangyarihan naman na basta na lang magpatanggal ng pangalan sa listahan. Sa huling tala ng COMELEC, mahigit 68 million ang rehistradong botante sa 2025 national and local elections at sabang-saboro elections. Kung may paglobo ang botante ng ilang lugar sa bansa, hindi raw masaya ang COMELEC na sa abroad, 1.2 million lang ang nagparehistro. Napakababa. Siguro nga dahil midterm elections, kalimitan kaya naman tumataas ay kapag presidential and vice presidential elections. So asahan natin, tataas yan sa 2028. Para sa GMA Integrated News, ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.